Welcome to our very first podcast, Real Talk para sa Pera, usapang pinansyal o utang. At may mga bisita tayo ngayon. Sila... Ronet's here! Fred. Prince. Okay, so mag-start na tayo. Okay. First question. Okay lang mangutang para sa luho o dapat pang emergency lang talaga? Para sa akin, hindi okay mangutang para sa luho eh. Kasi, expense na nga yung luho, tapos yung interest is expense din. Bali, magdo-double expense ka kung ipangungutang mo yung luho. Pero when it comes to emergency, alam naman natin, ano yan eh, hindi natin inaasahan. And kung wala talaga tayong backup money, pwede natin ipangutang yung emergency. Actually, sa akin, for two reasons. No? Pwede tayong mangutang. If we're going to talk about luho, it's a big no. Okay? When it comes sa pangungutang, it's a big no. There's always two reasons for having a credit or loan. Number one, kung may pangangailangan, kaya yung sinabi ko na if we have an emergency. Number two, kung magkakaroon tayo ng investment. Na merong, alam mo yun, may pupuntahan. May return. May return, okay? So, yun yung para sa akin. May dapat may pupuntahan. Mas malala ba ang utang sa credit card kaysa sa loan? Oo, malala. Actually, hindi natin siya pwedeng sabihin malala kasi both of them ay utang. Yeah. Okay, both of them ay loan. I agree. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay interest and purpose of loan. Ikaw, boss, what do you think? Sa akin, ang personal, ang ginagamit ko talaga is credit card. Okay. Credit card kasi nag-earn ako ng points. Correct. Okay. Then, ang pinaka-importante sa akin is yung credit portfolio ko. Pag maganda yung pagbabayad ko sa credit card, nag-open lahat ng credit facility. Mababang interest. Kung sa bangko is may 1%, sa akin siguro ang interest ng ino-offer sa akin ng bank is 0.48 or 0.58. Siya ng goods. Ganon. Kaya sa akin, mas okay credit card ang ginagamit. And ayun nga, in case may emergency ako, malaki ang kailangan ko, mapoprovide sa akin ng bank yun. Okay. Pero magbo-boils daw niya doon sa question na how about kung wala kang credit stand or wala kang credit score? Diba? Parang yung sinasabi natin ngayon sa mga fintech, yung mga unbanks. Yeah. Other bank. So, doon papasok yung mga loans such as, yung meron tayo, Lupita Cash. Diba? Sabihin natin wala tayong... Mga short-term loans. Correct. Sabihin natin hindi lahat kasi ng mga tao, meron silang record sa bangko na pwede sila kaagad marilisan ng loan. Unlike kasi sa atin, ang sineserve natin is yung mga, alam mo yung mga walang exposure sa bank loans. I agree. Yung mga tao kasi hindi din lahat available yung requirements. Correct. And kapag emergency is matagal ang process kapag sa bangko. Kaya it's good din na mangutang sa mga lending company para mas mapabilis, mas quick. And mas mataas nga lang yung interest, pero kasi once na ma-establish mo na yung credit points mo, pwede ka na mag-proceed sa bank and credit card, di ba? Additional lang, no? Kapag umutang ka tulad sa Pita Cash Financing, mga lending, still makakatulong pa rin sa credit portfolio mo. Since nagsasubmit yung mga financing and lending nagsasubmit sila ng credit data sa CICP. Yeah. Pero question na mas malala, siguro nasa tao na lang eh. Kahit saan ka mangutang kung hindi ka maganda magbayad, malala pa kaya yan eh. Ayun yung mga stance ko for that. Mataas na interest rate ng mga loan apps, tama lang ba o pananamantala na? Explain natin, no? For example, magbigay na lang ako ng example. Nangutang ka ng 1,000. And then, ang balik is 1,500 for 1 month. For sure, iniisip ng lahat is yung 500 na extra charges is doon na pupunta lahat ng interest. Isipin din ng ibang taong mataas yun. Mataas yun. For 30 days, yung 500, almost half, 50% kaagad yun, di ba? Pero gusto ko sanang i-share sa inyo na hindi lahat yun is interest. Exactly. For example, mas madaling magpo-produce ka ng product. Bago ka makapag-produce ng product, may mga materials yan na bibilin mo and i-add up mo dun sa cost.
Ngayon, may mga finance charges. For example, ano yung mga finance charges na yun? Bibili tayo ng credit data. Binibili yun, hindi yun libre. Si government is ipoprovide sa atin yung credit data in exchange sa money. And then, magdi-disburse tayo ng loan. Hindi naman libre kapag gagamit tayo ng bank. Magta-transfer tayo ng funds, hindi libre. Di ba? May 20 Service na pesos. ibang hindi libre. May service fee yan. And additional pa, may collection. Pag nag-collect yung isang third party, magbabayad din tayo doon. Ayun yung may example na naka-add up dun sa at sinasabi nilang interest. Pero hindi lahat yun is interest. Yung 500 is hindi lahat interest. May mga may mga materials doon, may mga kailangan tayong bayaran para mabuo yung isang material. Marami kang process and other goods, labor para mabuo yun. Salary, So, paggamit ng cost, system, yan. So, yun siguro hindi naman, mas maganda yung ma-enlighten tayo. I think this is something na hindi dinidisclose or dinidiscuss ng ibang provider. Diba? Tapos, papatungan pa ng mga ibang influencer na interest yan lahat. Hindi nila alam kung ano yung, hindi nila ina-explain sa tao kung ano yung nakapaloob dun sa 500 na charges ng isang loan app. Kasi ang gusto lang nila sabihin na interest yan para kampihan yung mga mga influencer na nagre-review sa mga loan app. Hindi nila ine-explain yun. Kumbaga, kung ano nakita nila, malaki masyado yan. Bakit to? Loan chart to. Ganun na yung ng mga mga influencer ngayon pag nagre-review sila eh. Medyo nakaka-off lang kasi parang sinasabi nila, enlighten nila yung mga tao, pero in reality, parang gusto lang nila makakuha ng simpatya sa mga nangungutang eh. Correct. And siguro add ko na lang din, no? Kanina pinag-usapan natin, what's the difference between the credit card and the other loan providers or loan products, di ba? Pagdating kasi sa credit card, established na eh. Normally, yung mga na-approve sa credit card, established na yung kanilang credit score. Yeah. Tama? Unlike kasi sa atin, sa mga loan applications or sa mga online financial institutions, ang ginagawa kasi natin, like what I mentioned kanina, yung mga underbanks or yung mga hindi nare-release ng loan through banks. So, mas mataas yung risk on our end, diba? Kaya, kung mapapansin ninyo, bakit mataas din yung charges? Kasi, like what mentioned by Boss, bumabayad tayo ng mga other institutions such as the CIBI or third-party credit bureaus or the CIC or the Credit Information Corporation. Ito yung mga underlying or yung mga undercharges na kailangan talagang i-add natin, okay, para may ma-provide sa atin yung tamang credit score, yung dapat, o yung tamang information about the clients before tayo mag-release ng loan. Kumbaga, blind tayo sa tao kung sino ba to, Correct. kung magbabayad ba to o hindi. Iti-take natin yung risk na yun na ipapakutangin natin to. Pero gagamit tayo ng iba't ibang ahensya para ma-verify kung kahit medyo wala pa siyang credit score, pwede na to kasi meron naman siyang ibang informations eh. Parang gano'n. And additional na. Anong mas okay, umutang sa kaibigan o sa loan app? Kung si boss kaibigan mo, kay boss ang utang. Walang tubo. Maraming pera yan. Madali ka usap. Sige, sasagutin ko yun. Sige. Kung sa akin yung utang, simple na naman ang tanong ko eh. Ano bang purpose? And then, kung alam kong gagamitin mo to for emergency, for business, ba't pa katutubuan? Diba, kaibigan naman kita eh. Pero, kung titignan man natin, maganda ba umutang talaga sa kapamilya? Sa Maraming, kaibigan. sa kaibigan, di ba? Parang hindi maganda. Kasi, pag hindi ka nagbayad, pag hindi nagbayad sa'yo yung isang tao, sasama ang loob mo, hindi na magiging maganda yung relationship mo. Diba? Mawawalan pa ng relationship. Oo, yun ang isang Kailangan pa ng distance kahit magkapamilya. Kaya para sa akin mas okay na umutang ako sa bangko, umutang ako sa mga lending, kesa sa kaibigan ko. Lalo na kung hindi naman emergency. Pero kung sobrang emergency at hindi available sa akin, hindi ako papautangin ng bangko ngayon kasi gabi na, hindi na ako makakautang, siguro sa kaibigan. Then ibalik mo na lang kaagad. No? And kung ano yung sinabi mo, na kailan ko ibabalik to, ibabalik mo ng ganung araw. Para hindi sumama yung loob. Kasi tandaan nyo, yung ipapautang sa inyo is in-earn ng tao, pinaghirapan niya. Hindi pwedeng basta-basta na
mawawala sa kanya yun dahil kaibigan ka niya, ibibigay niya. Huwag niyo isipin yung gano'n. Isipin niyo pinaghirapan niya rin yung pera. Hindi mo siya nagtrabaho para sa'yo eh. Oo. Ayan. Parang mas maganda rin umutang sa sa mga entity na para less drama eh. Parang di mo kailangan mag-explain. Correct. O, ano lang yung purpose, bigay mo yung requirements, yun, utang ka na. Di mo na pa kailangan pag hindi mo mabibigay sa tamang oras, hindi mo kailangan makiusap. Loan extension ka na lang. Or magbayad ka ng penalty. Bayad ka ng penalty, take the consequence na lang ng pag-late ng payment. Kaysa sa tao, konting delay, parang minsan di pa nila maintindihan yun. Kakagap na kayo. Tsaka pwede ka pag-chismisan. Yan ang kasi. Exactly. At least this Pinakamalala is yung i-post yung mukha mo. Oo, kami, pause yung mukha mo. Nangutang ka 1,000, pa-post pa yung mukha mo. Loan apps, nakakatulong ba talaga o nakakabaon sa utang? Again. Sa akin, depende yan. Ano ba yung purpose? Okay? Ano ba yung purpose kung bakit ka mag-loan? Kasi kung ang purpose mo lang is para lang bumili ng hindi mo naman kailangan. Di ba? Parang hindi siya makakatulong sa'yo. Yeah. Kasi at the end of the day, parang tatanungin mo sa sarili mo, okay, nabili ko yung kailangan ko, yung wants ko, pero talaga ba may capacity ako or may budget ba ako para talaga sa binili kong ito? Kasi kung hindi, ang hirap magbayad. Mababaon ka talaga. Okay? At kung hindi malinaw, siguro kung hindi malinaw sa'yo na may capacity ka talaga na magbayad, talaga mababaon ka. Yun yung take ko doon. Sa mga commonly asked questions na nakuha ko sa internet, totoo bang mas madali ma-approve sa loan app kaysa bangko? Per this question, sa akin, yes, mas madaling ma-approve sa mga loan app kumpara sa bangko kasi nga ang mga loan app is ang tawag din, unbank nga tawag yung underbank. Yan, kumbaga yung mga hindi na-approve ng bangko, sa loan app na pupunta, doon pa lang alam na natin na mas madali talagang ma-approve sa mga loan app. Tsaka mas less requirements, no collateral. Yun nga lang, medyo mababa yung amount, mababa yung short term. Pero sa mga taong nangangailangan, is okay na yun eh. Goods na yung ganun. I-take na nila yung ganung mga amount tsaka loan terms. Pero siguro pag sa bangko naman, kung mayroon ka ng credit portfolio, may maganda ka ng credit standing, within a minute, ma-approve naman yung loan mo. May experience yan, di boss? May experience yan. Experience yan. Kapag establish ka na mas madali na kasi for example, sa isang bangko may credit card ka nila, alam nila yung kung paano ka magbayad. Kaya pag nangutang ka, walang problema din sa kanila. Pero kapag normal people, kasi average yung people, wala namang credit card eh. Kumbaga, kaya siguro mas take pa din na loan up yung pangungutang. Mas madali. Then mas additional, kung meron kang credit card at nangungutang ka naman sa loan app, hindi sa bangko sa loan app. Ganun din kabilis, mabilis din ang approval. Kasi nga may makikita tayong score. Maganda yung pagbabayad niya. Then sa atin, pag check natin yun sa CIC or sa credit bureau, makikita natin na okay ito pautangin, mabilis ang approval, and medyo mataas ang pinoprovide na amount based siya sa credit standing. Automatically, may mataas na yung chance kapag nakakautang ka na sa bangko, tapos pag nangutang ka sa loan app, mataas na yung chance ma-approve. Mas mataas. Mas mataas. Ano mga sabi niya sa zero interest rate? Sulit ba talaga to? Si boss. Okay, sige. Actually, niyan. Pinag-aralan ko yan eh. Isang professor namin ng college, nag-explain yan. I think marketing yun eh. Part ng marketing eh. Ganito mo malalaman kung ano ba yung SRP ng isang bagay. Masasabi ba na 0% interest? Kung pupunta kayo sa mga appliances store, ang nakapaskil dyan na amount is yung installment. Kunwari, 32,000 installment. Ang nakalagay is 32,000 pesos ang nakalagay sa TV. Then 0% interest. Nakalagay yun na ganun. Pero hindi yung SRP. Ang gagawin nyo, tatanungin nyo kung magkano ba to pag kinash ko. Yun. Malalaman nyo yung talagang SRP ng isang bagay kung tatanungin mo kung pag kinash ko to, magkano ba? Ayun. Kung sasabihin na 0%, hindi.
naka-add up na yun. Nakapaloob na. Marketing strategy na lang yun. Kaya mas maganda, pag pibili ka, tanungin mo, kung may pang-cash ka, di cash mo. Kung wala, di installment. Pero makikita mo yung discount, sabihin natin mabawasan nila ng 2,000. Yun talaga yung SRP ng isang bagay na binibili mo. Yun. Pag installment, mas mataas ang kinikita ng isang company. Oh, pero kasi Diba? pag sinabi ng zero, mahihikayat ka talaga eh. Uy, ano yun, good offer yan, nakatipid ako, pero in reality, di pala. Unethical na yun eh. Unethical. Yeah. Hindi ko alam. Pero kasi sa business, when it comes to business, ano ba ang ethical sa unethical sa business? Kung di naman masyadong okay na siguro yun. Ano ang mas madaling kontrolin, cash or card? Personal, sa personal. Para sa akin, mas okay pag card. Kasi pag card, may statement yun. Hindi ko na kailangan ilista yung mga expenses ko. Monitored yun. Pag lumabas yung bank statement, kita ko lahat na expenses ko. Detailed yun. Lahat ng amount, hindi na kailangan ko. Bumili ako ng pagkain sa labas. Lilista ko pa ba yun? Hindi. Kung ginamit ko yung card ko, pinabili ko sa fast food, na nag-a-accept ng credit card, automatic, nalilist down lahat ng expenses ko. At namumonitor ko lahat. Ang kinaganda lang ng cash, syempre, may mga company, may mga establishment yan na hindi pa available yung credit card. Then, magagamit mo yung cash. Pero kung available yung credit card, mas prepared ko gumamit ng credit card. And wala pang mawawala sa akin. Mawala yung credit card ko, pwede activate ko lang. Yung cash ko, pag nalaglag, wala na. Diba? Ayun. Kaya sa akin, mas prepared ko yung... Ikaw, Sir Brian, Ano madaling kontrolin? Actually, ang best question I think, gaano mo kayang kontrolin ang sarili mo? Diba? Oo, tama. Sa bagay, kahit Gaano mo kayang kontrolin ang sarili mo? Kasi, let's say, sabihin natin, ang available na cash mo sa isang buwan, 50,000. Ang available mo naman na credit limit sa credit card mo, sabihin natin 500,000 pesos kasi maganda ang credit score mo and everything, diba? Gaano mo kayang kontrolin ang sarili mo kung meron kang credit card? Yeah. Diba? May mga pagkakataon, especially tayo mga Pilipino, na parang napaka-impulsive natin pagdating sa credit card. Alam natin meron tayong resources or meron tayong pagkukunan or may isuswipe tayo, sige lang, walang problema. Kaya ang question, gaano mo kayang kontrolin ang sarili mo? Diba? Kasi pera man yan or credit card, yun yung question. Tapos minsan, nabablind pa tayo na akala natin yung credit card is pera natin. Correct. Kaya parang ang dali gastos eh. May times din na gano'n. Agree. Nasa tao na ulit. Kapag may family emergency, mas okay ba ang gamitin ng credit card kaysa umutang? Actually, parehas lang yun. Utang. Utang. Credit card, utang din yun. Umutang siguro sa pamilya ba, iba? Sa friends, gano'n. Or yung credit card kung kaya naman ng credit card. Pag emergency, depende kasi sa amount siguro magkakatalo. Kapag credit card kasi medyo malaki yung pwede mong mautang. Lalo na kung hospital yan. Especially yung mga ngayon, yung mga credit card ngayon, nag-offer na kukonvert sa cash. Diba? May mga ganun na sila. Tapos within a month na isasoli mo, wala silang interest. Meron lang processing fee, 200. Pero mabilis yun. Pero sa amount siguro siya magkakatalo eh. Depende sa pangangailangan mo. Kung sa hospital yan, for sure, malaki yan. Hindi yan maliit kapag sa hospital. Nakadala nila sa malasakit. Zero bills pa. Okay, and ito naman tanong ko, kung may nag-offer sa inyo ng buy now, pay later, kukunin niyo ba yun? Sa akin, siguro, iti-take ko siya kapag may kailangan pa akong paglaanan ng pera. Pero kung nakalaan na yung pera ko doon, hindi ko na i-take yung pay later kasi baka magastos ko pa eh. Darating na yung after 2 months, wala na, nagastos ko na yung pambayad ko para doon. Kaya siguro, depende sa sitwasyon para sa akin. Kung ako kasi minsan di ko nakokontrol din yung ko eh. Yeah, yun yung akin. About sa inyo guys. Sa akin naman pag bumibili kasi ako, alam ko na may responsibilidad ako at alam ko na pag bumili akong ganito, may allotted budget na dyan.
Eh, hindi ko alam. Nakalat na yan at hindi ko na kukunin hindi ko na gagamitin yung buy now pay later. Bumili ako ngayon, next month, kailangan mag-start na ako magbayad. Para kung sakaling sa mga susunod, marami ako expenses, at least tapos na ako dito. Magagamit ko na ibang pondo ko sa ibang bagay. And ayoko na nang pinatatagal yung utang. And ayun, ayoko na pinapatagal yung utang. Nangutang ako, mag-take ako responsibility ngayon. Bayaran ko na ngayon kung kaya ko. Tsaka, kasi parang tini-delay mo lang ganun pa rin. Oo, mabayaran mo rin. Tsaka minsan, mawawala pa sa isip mo, nga pala may utang ako nun. Tapos ngayon siya pumasok sa sa sowa ko. Di kaya, lalagpas. How about you, Sir Fred? Depende kay Mrs. Yan lang yun, depende kay Mrs. Hindi kasi question dyan, in case mag-buy now, pay later ako, doon ba sa mga darating na araw or darating na buwan, may capacity ako para bayaran yun? Diba? Yeah. Kasi kaya ko sinabi, depende kay Mrs. kasi si Mrs. yung nagbabudget. Oh, Kaya depende kay Mrs. yung sagot ko. Wala pa akong dedependahan. Depende sa sarili ko. Ako, hindi pa ako nagpapala. Wala akong sarili ko. Credit limit increase, blessing ba or bait?